Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po kayo dito sa ating programang Christ is the Answer. Si Kristo ang katugunan. At yan po ang nais namin na patuloy na ihamon sa inyo. Na sa lahat ng ating mga pangangailangan, wala pong ibang katugunan at kapunuan o sagot maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Buksan po natin ang ating mga puso at magtiwala tayo ng lubos sa Kanya, sapagkat ang Panginoon ang siyang pupuno sa lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo po lahat ay manalangin. Dakila namin Diyos, marami po salamat kasi sa pagdaan namin sa pandemyang ito. Ni minsan, hindi ka po nagkulang. Hindi mo po kami pinabayaan, hindi mo po kami iniwan. Maraming salamat sa inyo sa araw na ito na pinupunuan mo kami sa lahat ng aming mga pangangailangan. At ngayon pong umaga, Panginoon, ang iyong mga salita ang maging kaaliwan at kalakasan ng bawat isang nakikinig. Pagpalain mo po ang bawat isa at abutin sa lahat ng larangan at antas ng aming pangangailangan. Itinatalaga po namin ito sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name. Amen. God bless you. Ngayon pong umaga ay magkakaroon po tayo ng isang magandang pag-aaral sa salita ng Diyos. Gaya po ng naging anibersaryo na tema ng FPCP, ay kailangan natin na maging mabunga. Una, ito yung inaasahan ng Panginoon sa bawat anak niya. Magkaroon, unang-una siguro ay magkaroon ng kapahayagan ng bagong buhay na yung bunga ng Espiritu Santo ay magkaroon ng pamumunga sa atin. Mabago tayo mula sa loob patungo sa panlabas, sa ating iniisip, sa ating mga pananalita, sa ating pamumuhay at pakikitungo sa iba. At ikalawa, makapagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-akay at panalo ng kaluluwa para sa kaharian ng Diyos. Kalooban ng Diyos, ninanasa niya na tayo po ay maging mabunga. Yan po ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Juan na we should remain in Him and we should be productive kasi apart from Him, we can do nothing. Dapat tayong manatili, ang mga salita niya manatili sa atin at mamumunga daw tayo. Yan po yung inaasahan ng Panginoon. Actually, there was an event in the book of the Gospels na ang Panginoon, ng panahon na namumunga at namumulaklak na ang puno ng igos at nadatnan niya ito na walang bunga, ay nagalit siya. Sapagkat inaasahan niya ang bunga sa punong ito. At sabi ng Panginoon, sinasayang lang ng punong ito yung nutrients na nandoon sa lupa, pero wala siyang nagiging pakinabang. So, ngayon pong araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga bagay na nararapat nating gawin para magkaroon ng mahusay na pakinabang at ng matamang bunga ang ating mga buhay. Making the most out of our lives. Meron pong tatlong bagay na pwedeng gawin tayo sa ating buhay. Tatlo lamang ang pagpipilian natin. Number 1, pwede natin itong sayangin o hindi gamitin. At iukol ito sa mga bagay na walang kwenta, sa mga bagay na hindi mahalaga. Sayangin yung buhay. Walang magiging pakinabang. Ubusin natin yung oras natin sa bisyo, ubusin natin ito sa mga walang kwenta na usapan at barkada at mga gawain. Ito po yung buhay. At maraming mga kabataan, lalo na sa panahon ngayon, ang pinipili ang ganitong klase ng paghawak sa buhay nila. Pero hindi po ito ang gusto ng Panginoon. So, that is one of the choices that we can make. Number 2, pwede po natin itong gamitin, pero sa pansarili lang na kapakanan o layunin. We can spend our lives and make a name for ourselves. Yung bang pansarili lang naabutin para sa'yo, dahil sa'yo, yan po ang intensyon. At wala pong masama naman dun eh. Pero ang problema, hindi lang tayo para sa ating sarili. At hindi yun ang layunin ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha
kung bakit niya tayo iniligtas. Meron pong mas dakilang dahilan ang Panginoon kaysa sa ating sarili. At yun po yung ikatlong layunin, na maaari nating gamitin, i-invest ang ating mga buhay sa mga paraan na magbibigay ng kalwalatian sa Diyos at ng kapakinabangan sa susunod na henerasyon. We can live our lives to a point that we can outlive our existence. We can leave a legacy na maaalala at mararanasan ng ibang mga tao long after we're gone. At ako po naniniwala na ang bawat isa sa atin, lahat ng Kristiyano, lahat ng pastor at manggagawa, ang lahat tayo ay po pwedeng mabuhay sa pangatlong pagpipilian. So, dun po sa aklat ng Matthew chapter 25, mula po verse 14 hanggang 30, ay merong isang kwento ang Panginoon at siguro isasalaysay ko sa inyo sa isang maiksing pamamaraan. At ang sabi ng banal na kasulatan sa verse 14, at minsan pa sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng isang lalaki na paroroon sa isang paglalakbay at tinawag niya ang kanyang tatlong katiwala at sinabi niya dun sa isa, binigyan niya ng 5 piraso ng talento. At yung isa ay binigyan niya ng 2 na piraso ng talento. At yung isa ay binigyan niya ng 1. At ang sabi ng Panginoon, gamitin niyo. At binigyan daw niya ang mga katiwalang ito ayon sa kanilang mga kakayahan. So, yung merong kakayahan magpalago ng 5, binigyan niya ng 5. Kakayahan magpalago ng 2, binigyan niya ng 2. At yung kakayahan binigyan ng 1. So, ang sabi po ni Dake's Bible sa kanyang salin ng Biblia, sabi niya sa commentary, ang isang talent daw na yon ay isang coin na gold na nagkakahalaga sa modernong panahon ng $89,000 ang isa. Ibig sabihin, hindi yung dami o laki ng binigay na talento sa isang tao, kung hindi yung halaga. Ang isang talento ay isang kayamanan na. Kaya kung titignan po natin ito, merong iba't ibang mga prinsipyo na nakapaloob dito kung paanong ang buhay ng isang Kristiyano ay magiging kapakipakinabang at magiging mabunga. At magkakaroon tayo ng impact ang buhay natin sa susunod na henerasyon. At simulan na po natin ano-anong mga prinsipyo ang dapat nating matutunan, dapat nating gawin upang magkaroon tayo ng isang mabunga at kapakipakinabang na buhay. Kasi ngayong panahon ng pandemic, alam natin na maraming natigil, maraming naghanap ng panibagong paraan paano siya kumita at mabuhay. Kasi yung comfort zone natin, nawala na yun eh. At kailangan natin matutunan ang mga prinsipyong ito kung paano natin maikakabuhay ang buhay natin ngayon sa kaharian ng Diyos na merong magiging mabunga at makabuluhang buhay. Sabi nga ng Panginoon sa John chapter 10, that He came to give us life and a life that is pleasing. A pleasing life. Isang buhay na kasiya-siya. Isang buhay na masasabi mo, kontento ko. Payapa ako. Yun po yung buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Unang-una po, importante po na maintindihan natin ang kahalagahan ng pagmamayari. Ownership. Anumang bagay na hindi natin aariing para sa atin, ay hindi natin papahalagahan. Yan po yung totoo. Pagka atin mismo ang isang bagay, iniingatan natin yan, ginagamit natin yan ng wasto at tama, at hindi natin basta na lang pinapabayaan. So yung ownership ay napakahalaga. Mula pa sa simula po ay sinabi na ng Panginoon na kailangan nating maging mabuting katiwala. The purpose of creation is not worship. And that may be true to a point, but the purpose of creation is management. Kaya matapos na
likhain ng Panginoon ang tao. Ang sabi niya, narito, no? Take authority, have dominion, ariin mo, pangasiwaan mo ang lahat ng mga nilalang. So, kailangan nating maintindihan, no, na tayo ay nilikha upang ariin at pangasiwaan. Ang isa sa mga pinakamahalaga po na maintindihan natin, dito po sa aklat ng Matthew chapter 25, ay na merong ipinagkatiwala ang master na alis doon sa kanyang tatlo na katiwala, stewards. Yan po tayo. Tayo po ay mga katiwala ng Panginoon. At dapat natin maintindihan na yung ibinigay nitong master na talents ay hindi lang kayamanang pananalapi. Kung hindi, ito ay maaari nating tingnan sa pananaw na ito po ay isang possession o anumang bagay na mayroong kahalagahan na ibinigay ng Panginoon sa atin. So, it can be our lives, it can be the possessions that we have, the talents and gifts that we have. Time is a gift from God. Paano natin gagamitin at aariin ang mga bagay nito? Napakahalaga po, no? Na maari natin ang mga bagay nito. Dito po sa talinghagang ito, ang master na tinutukoy represents God, and we, His children, are the servants or the stewards. At kagaya noong mga katiwala doon sa istorya, ay binigyan tayo ng Panginoon ng relasyon, ng kaloob, ng pribilehiyo, ng pananagutan. At lahat ng ito ay dapat nating ariin at pangasiwaan upang magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Paano po natin ginagamit ito? No? Inaari ba natin ito? So, importante po na maintindihan natin. Ang sabi po ng Psalm chapter 24 verse 1, ang lupa ay sa Panginoon, ang mundo ay sa Panginoon, at ang lahat ng narito. Ibig sabihin, kailangan nating maintindihan na ang lahat ng meron tayo ngayon ay isang pagkakatiwala. Hindi po ito atin. Ito po ay ipinagkatiwala lang ng Panginoon upang ating magamit, at merong panahon na darating na yung nagbigay at nagtiwala sa atin ay babalik. Kaya po importante yung pag-ari or ownership ay unang-una, no? Yun nga, hindi natin pinapahalagahan minsan ng matama yung hindi natin pag-aari. Halimbawa, ito, cellphone, no? Ito ay hindi akin. Tapos ito ay pinagamit lang sa akin. Minsan hindi natin iniingatan ng kagaya nung may-ari. Sabi nga nung isang kaibigan ko, Pastor, ganun pala yun. Pag nagkakotse ka at merong ibang nag-drive at medyo hindi niya iningatan, nalubak, na tumalon sa hump. Sabi niya, masakit pala yun dahil iyo eh. At ganun ang nararamdaman ng Panginoon. Pag tayo po ay pinagkakatiwalaan niya ng buhay, ng panahon, ng relasyon, at hindi natin iniingatan, nasasaktan po ang Panginoon. Bakit? Kanya yun eh. At ipinagkatiwala niya lang sa atin. Kaya importante that we have to understand the importance of ownership. Ituring natin na anumang pinagkatiwala ng Diyos para sa atin upang maingatan, upang mapangasiwaan natin ang husto, ay atin pong ariin. Okay? Manage it well. Okay. Sa management po, ang kailangan talaga mayroong pag-ari. No? Kapag yung isang business ay sinimulan mo, pero ikaw tauhan lang, no? Minsan hindi natin na kikitaan ng tunay na malasakit. Ganun kasi pag-aari. Pag pag-aari mo, meron kang malasakit, meron kang pagpapahalaga, meron kang pagnanasa na makita itong lumago. At yun yung naging kaibahan dito sa tatlong katulong na ito. Yung dalawa, nagpakita ng pag-aari. Ng pag-aari nila doon sa kanilang ipinagkatiwala. Yung isa, walang malasakit.
So it makes the difference, ownership makes the difference for us to be creative and for us to be resourceful. No? Iisipin mo talaga yung paraan, paano ko ba mapapalago ito? Paano ko ba magagamit ito? Magiging resourceful tayo, magiging creative tayo. Bakit? Merong ownership. Bakit? Kung ano kasi yung hindi natin mapangasiwaan, darating yung panahon, mawawala sa atin ito. Ano mang bagay, for example, meron kang business na ibinigay sa iyo yung magulang mo. Pag dumating yung panahon na hindi mo napangasiwa ang maigi ito, mawawala yung business na yun. Ganon din sa buhay. Ganon din sa panahon. No, ang isa sa mga paborito kong caricature nung araw, bata pa ako, at nagbabasa ako ng dyaryo, ay itong si Charlie Brown. At merong isang picture na meron siyang dalang grocery, paakyat siya ng kanyang hagdan, at papasok sa kanyang pinto, at dun sa pintuan ay merong karatula. Sabi, dumating yung pagkakataon, pero umalis na nang wala ka. Minsan even yung opportunities ibinibigay ng Panginoon, pero hindi natin na-manage ng tama. Yung oras natin, no? Gaano karaming oras yung ginugugol natin sa mga walang kwentang pagbabasa ng mga text, sa mga panonood ng mga videos, pero hindi natin nagagamit minsan yung oras para palaguin yung personal nating relasyon sa Panginoon. You see, time is the highest expression of respect. If you really want to honor God with all, yan ang sabi ng Biblia, all of your might, all of your heart, all of your strength, everything that is within you, we have to honor Him, and the highest way of expression is time. Diba, pag magsisimba tayo, pag Sunday, dito sa ating virtual service, yan ang nagiging problema natin Ang nawawala dito yung spiritual na disiplinang Kristiyano. Dahil pwede natin panoorin si Pastor any time of the day. Pwede nga natin panoorin si Pastor habang natutulog o bago matulog. Pero yung disiplina ng pagpaparangal sa Panginoon, paggising ng maaga, paliligo ng oras dahil hinahabol mo yung first service, nawala yon. Ngayon, anytime, relax na relax ang mga tao. How do we manage our time? Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, busy ko. Hindi pwede yun. Bakit? Lahat tayo binigyan ng 24 oras. Pero pag hindi ka naging mabunga sa oras mo at hindi mo napangasiwaan, mawawala yun. See? It is not time na siyang binabayaran. It is the productivity during the time given. Yun ang binabayaran doon. Kaya nga yung extrang kulang na time sa productivity, binabayaran pa ng overtime. You see? So we should manage our relationships, our resources, our time, our talents, even yung opportunity. Kasi pag hindi natin napangasiwaan, mawawala yan. Okay? Ano man yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Okay. Meron muna dapat mabuting pangangasiwa bago magkaroon ng paglago. Paano natin pinapangasiwaan? Inaari ba natin para mapahalagahan ang ating panahon, ang ating buhay, o sinasayang lang ng marami? Okay. Ang layunin na pangunahin ng Panginoon, kaya niya tayo pinagkakatiwalaan. Okay? Ang sabi ng Biblia, and He gave them gifts according to their abilities. Meron tayong kakayahan. Alam niyo ang pinakamaganda rito? Wala pong taong tumanggap ng zero. Lahat ng tao, pinuno ng Diyos ng kakayahan. God gave you the ability. God gave me the ability. At yung kakayahan mo, hindi ko magagawa yun. So lahat tayo merong kanya-kanya. And interrelated yung ating mga kakayahan na yun. Pag pinagsama-sama natin gamitin, pag pinagsama-sama natin na ariin, lalago po yun. Okay. So, bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon, ng kaloob, bibigyan tayo ng Panginoon. Bakit? Kailangan natin na matutunan na pahalagahan ito, ariin ito. Ito'y akin. Ito'y binigay ng Panginoon sa akin. Papahalagahan ko ito. Unang-una, pag-ari. Ikalawa, okay? Yun pong paglalaan.
Okay? Sabi po ng Biblia, Jesus said, no, doon sa 3 servants, binigyan niyo ng iba't ibang kaloob, gold coins. Okay, sa isa 5, sa isa 2, sa isa 1, at yan po ang sabi ng Biblia. Yung mga talents na yun, kagaya na nasabi ko kanina, ay measurement ng yaman. $89,000 according to David's Bible. Meron. So, pinagkalooban ng Panginoon ang bawat isa. Okay? Kanya-kanyang panahon. Sabi ka ng aklat ng Job, merong ibinigay at itinakdang oras para sa bawat isa at wala tayong magagawa para dugtungan yon. Ibig sabihin, kung ang buhay ko ay hanggang 60 years old lang, hanggang dun lang ako. Ano ang magagawa ko? I only have 5 years left, kung ganun. Anong magagawa ko? And what should I do? Merong itinalagay, merong allocated itinalaga sa atin. Hanggang doon. So, anong gagawin natin? Kailangan natin itong gamitin. Okay. So, isipin po natin itong mga talents na ito sa 3 kategorya. Kakayahan, resources, at pagkakataon. Kakayahan, okay? Resources, and opportunities. Isipin po natin. Ito pong 3 ito ay nakabase sa pagtitiwala. Binagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng resources, ng kakayahan, at ng pagkakataon. Alam po ninyo, yung pagkakataon, hindi siya nawawala. Pero pag na-miss natin ito, ibibigay ito ng Panginoon dun sa nakahanda. At kung hindi tayo nakahanda, parang surfer. Diba? Nandun niya sa gitna lang ng dagat. Iniintay yung tamang alon. At kung nakahanda siya, masasakyan niya yung alon na yun. Yung pinakamalaking alon na iniintay niya. Sa buong maghapon, masasakyan niya yun. Pero, yung opportunity, pag na-miss natin, ibibigay ito ng Panginoon sa iba. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Yung pagkakatiwala ng Panginoon. And He gave them gifts and talents according to their abilities. Merong kakayahan pala eh. Merong resources na ibinigay. Merong opportunity na ibinibigay ang Panginoon. Sabi nga nung isang manunulat, pinanganak kang mahirap dito sa mundo, hindi mo kasalanan yun. Pero kung namatay kang mahirap sa mundo, kasalanan mo na yun. Bakit? You had the abilities, you had the resources, and you had the opportunities. Anong ginawa natin doon? Okay? So, lahat ng ito kaloob mula sa Panginoon, hindi natin, kung hindi natin inari at ginamit, pero darating one time, yung nagpahiram nito, even yung authority is borrowed. Gusto maintindihan natin yon. We are living on borrowed authority. Tayo mga pastor, kayo mga magulang, ang presidente ng Pilipinas, ang lahat na nasa posisyon, lahat ng mga kapamahalaan na yan ay hiram. At minsan babalik yung nagpahiram yan at pananagutan natin sa kanya, maging yung kapamahalaan ay pinahiram niya sa atin. Kaya gamitin po natin itong tama. Bakit? Merong sukat at meron ding hangganan. So, kailangan po nating maintindihan na lahat ng mga kaloob na tinanggap natin ay sapat para magamit natin at lumago. Okay, iba-iba ang mga kaloob, iba-iba ang mga antas ng talento, at kakayahan, at resources, at oportunidad. Sabi nga nung isang pastor na narinig ko, some of us will be given great opportunities that will change the world. Some of us will be given such an opportunity that will change our lives. Okay, pero lahat ng yun dapat nating gamitin. Get something. Everybody get something. Everybody received something. Hindi po wala pong zero. Romans chapter 12 verse 6 says, we have different gifts according to the grace given to each of us. Lahat tayo may tinanggap. Ang problema lang kasi dyan, minsan, ang hinahanap natin yung the gift, the talent that was allocated by God to somebody else. Ay, gusto ko yun. Tumatayo sa pulpito, nagpapaawit. One day, nag-conduct ako, na-invite ako na mag-seminar sa ilang mga church leaders at pastors doon sa Batangas. And ang pinakamarami ay yung mga worship leaders. Yung umattend sa worship leaders. No?
Ang naging problema doon, ang sabi ko, bakit walang ma-attend doon sa ushering? bakit kakonti sila? Lahat nagsiksikan. So, worship leaders. Okay? Minsan yun ang gusto natin eh. Kung ano yung kaloob na meron sa iba kasi mas hayag, mas tanyag. Pero kung ano yung kaloob ng Panginoon sa atin, minsan hindi natin pinapahalagahan. No? Nung bago pa akong Kristiyano, ang ministry ko sa church ay tagabuhat ng bangko, tagasalansan ng bangko. And nobody is there while I'm doing it. Ako lang mag-isa. Ako una sa church eh. So pagpunta ko doon, tatayo ako, at maglalampaso, maglilinis, magsasalansan ng bangko. Pagdating ng mga young people doon, nakaayos na lahat, malinis na lahat. But every time nagsasalansan ako ng bangko, sinasabi ko, Panginoon, para sa iyo po ito. Hindi yung makasama loob ko. You see, that's the problem. When we do not recognize the talent that God gave us, ang hahanapin natin yung binigay ng Panginoon sa iba. At nagkakaroon na ng problema pag ganun. Appreciate what God gave you. And do that gift that God gave you. So, unang-una, may pag-aari. Ikalawa, may pagkilala doon sa dami at laki ng ibinigay sa atin. Ikatlo, mayroong pananagutan. Okay, ine-expect po ng Diyos sa atin na ang lahat tayo po ay maggagawa at gagamitin yung mga ibinigay niyang talento. Bakit? Darating minsan at babalik ang Panginoon na nagtiwala sa atin lahat nito. Yung panahon, sabi, ano ginawa, paano ginawa, ano sinabi, paano sinabi, lahat yan pananagutan natin. Meron pong accountability ang lahat. Lahat ng pagkakataon, resources na ibinigay niya sa atin at sinayang natin o ginamit natin, lahat ng ito magkakaroon ng pagsusulit. May paniningil. Yan po ang totoo. Paano ko ginamit yung pera, paano ko ginamit yung lakas, yung talino, yung husay, paano ko ginamit lahat ng yon. Ginamit ko ba ng tama? Patas, ginamit ko ba siya ng maayos, ng malinis? Lahat ng yan, pananagutan natin. Bakit? Hiram lahat eh. Yan po yung sinasabi ko kanina. At ito pong Matthew chapter 25 na ito sa verse 19, ano? Ang sabi, after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Meron pong paniningil. Meron pong pananagutan. May pagbabayad. One day, babalik yung may-ari at sisingilin tayo. Okay. God will audit us and we will give account on how we have wasted, we have spent, or we have invested our lives. Alam po ninyo, dapat tayong mga mananampalataya ngayon, lalo nating pinaghuhusay yung kakayahan. Kasi, the basis of entrusting is the talent. No? The basis of the entrusting is the ability. And God gave them ability according to, no? God gave them talents according to their abilities. But the basis of growth is character. The basis of entrusting is the ability, but the basis of growth is character. Dapat pinapaunlad natin. Dapat nag-aaral tayo, nagbabasa ng gusto. Hindi yung puro higa, puro hilata, nagpapalapad ng likod. Huwag ganon. Kailangan gumagawa. May kasipagan, tama puso, tama ang isip. Pag tama ang puso, tama ang gawa. Bakit? May pananagutan eh. Babalik minsan. Yung nagpahiram nito lahat. At sasagutin natin ito. Isusulit natin sa Kanya. So para maging mabunga ang ating mga buhay, kailangan maintindihan natin yun. Hiram lahat. Lahat ng bagay, tingnan natin sa pananaw na hiram. One day, tatanungin ng Panginoon sa atin, ano ang ginawa mo sa ibinigay ko sa iyo? Sa iyong buhay, sa iyong oras, sa iyong relasyon. Ano ang ginawa mo sa talento, sa pagkakataon, sa resources? At kapag hindi natin ito pinangasiwa ang maigi, pag sinayang natin, may pananagutan. Merong reward para doon sa naging tapat
at merong kaparusahan, consequence, para doon sa tamad. Yan po ang sabi ng Biblia. Ikaapat po, ay kinakailangan nating maintindihan yung prinsipyo ng paggamit. Hindi po natin dapat na itago o wag gamitin ang ating talents. Tandaan po natin, ang ibig nating sabihin, anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi necessarily na pera. Kung hindi yung talentong angkin, importanteng gamitin. At kapag binigay sa atin ng Panginoon ang isang bagay at ipinagkatiwala niya, inaasahan niya po na gamitin natin yun. Alam po ninyo, ito pong tatlong katiwala na ito, pinuri ng Diyos yung dalawa at binigyan ng magandang komendasyon dahil sa ginamit nila at napalago. Minsan po, darating tayo sa panahon na ginagamit natin at parang walang nagiging silbi, hindi lumalago, o kaya nag-venture tayo into a business pero parang hirap na hirap tayo, nag-struggle tayo sa simula. Ganun po talaga. Tuloy lang, laban lang, gamitin nyo lang. Mas mabuti pa na sa bandang huli, kahit na tayo ay mabigo, ay sasabihin sa ating, at sinubukan naman niya. Mabuti, at sinubukan naman. Mas ma-appreciate ko po yung isang tao na sumubok at nabigo, kesa sa hindi ginamit at itinago ang kanyang talento. Yun pong isang tao, yung pangatlong servant, ay nagkaroon po siya ng isang cautious na ugali, no? And kung ano man yung ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon, ibinaon niya at hindi niya ginamit at hindi niya ito sabi nga ng Panginoon, mabuti pa ibinigay na lang sa bangko at kumita pa no? But the master responded by reprimanding the servant, no? Pinagalitan niya dahil hindi man lang siya nagsikap na gamitin. It was the sin of inactivity, yung walang ginawa. Yung bang alam mo na mayroong darating na paniningil, pagsusulit, pero hindi mo ginawa. No? Pero yung mga nagpatuloy at gumawa, ang end po kasi nun ay lalago Sa bandang huli, pag hindi ka tumigil, pag hindi nagsikap kang patuloy kang nanalangin, no? Ay lalago, dodoble, lalalim ang magiging relasyon, ang dadami ang magiging resources, lalong lalaki ang opportunities. Yun po yung dulo. When we do something at ginamit po natin. Huwag nating itago, huwag natin tayong matulog. Dahil ang sabi ng Panginoon, yung tamad, kinuha pa kung ano yung nasa kanya at ibinigay doon sa nakapagpalago ng doble. Dahil sabi ng banal na kasulatan, no, mananagana yung mayroon, pero lalong magkukulang, yun pong hindi naging tapat. Alam po ninyo, meron pong kailangan tayo maintindihan sa prinsipyo na ito. No? Hindi po natin malulugod ang Panginoon by playing it safe na, hindi na lang ako gagawa. Wala na lang akong gagawin. Basta ako attend na lang ng Sunday. Hindi na ako magso-soul winning, hindi na ako attend ng discipleship. No? Basta ako attend na lang ng Sunday. Ganon, sisimba uuwi. Ganon ang sabi ng mga matatanda. Kailangan nating mag-take ng risk. Even if ang katumbas ng risk ay mag-fail. Alam po ninyo, maraming mga naging sikat na mga tao who took the risk and succeeded. Because risk will mean success. So, gamitin po natin. Work and use your God-given gifts and talent. Okay, ikalima po, manatili tayong motivated. Okay? The principle of motivation. Ang sabi po ng ikatlong alipin na ito, ikatlong katiwala, sa Matthew chapter 25 verse 25, when the master confronted this man, ang sinagot po ng steward na ito is, I was afraid.
And because the servant was afraid, he played it safe. He did nothing. Natakot siya. Yan po ang pinakamalaking kalaban ng motivation. No, minsan hindi tayo na motivate ng maayos, hindi tayo na itutulak para gumawa, para gawin yung bahagi natin. Bakit? Because we are afraid. And meron tayong tatlong nagiging pagkatakot. There are three kinds of fear that keeps us from being effective in our ministry. Tatlong pagkatakot. No? At pag itong tatlong pagkatakot na ito naghari sa atin, tiyak wala tayong gagawin eh. Titigil tayo at hindi natin gagamitin yung ipinagkaloob ng Panginoon. Unang-una, self-doubt. You're afraid of failing. Minsan nag-aalangan ka, kaya ko ba? No, ako ba talaga mayroong ganitong kakayahan para gawin ang ganitong bagay? Alam po ninyo, nung unang-unang itinilaga akong pastor sa Tondo, at ipinapanalangin ako ng 5 missionaries mula sa Amerika. Umiiyak ako. No, akala ng mga missionary na pupuspos ako, kaya lalo sila nag-pray, lalo sila nag-speaking in tongues, habang itinatalaga nila ako bilang pastor. Ang hindi nila alam, I was asking the Lord. Kasi natatakot ako. Sabi ko, Panginoon, ako ba talaga inilagay mong pastor para dito? Kasi salbahe ko, Panginoon. Mananakit lang ako dito. Wala akong puso ng pastor. Pero kung talagang ako inilagay mo dito, Panginoon, bigyan mo ako ng puso ng pastor. Minsan, mga kapatid, kailangan natin maintindihan, without ourselves. But we must understand that the ministry is not by our own ability. It is not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. So, yun yung unang fear. Self-doubt. Number 2, self-pity. We are afraid to have failed too much and too many times in the past that we may not succeed anymore. Alam po ninyo, we will all fail. At one point of our lives, we must accept that failure is a part of life. And we have to handle it correctly. Failure is an event. It is not a person. You experience it, but you do not become it. So tayo matakot na mabigo kasi lahat tayo mabibigo. At doon natin lalong mapapatunayan. Pagkatapos tayo mabigo, at matutunan natin yung leksyon at tayo po ay tumayo at magpatuloy, doon natin mapapatunayan na ang Diyos sa kanyang biyaya ay tutulungan tayo at gagabayan tayo hanggang sa tayo ay magtagumpay. Okay? Self-pity. You are afraid to fail too many times. Meron ka na bang ginawa na paulit-ulit at ikaw ay nabibigo? Mga kapatid, tuloy lang. Laban lang. Tuloy lang. Darating ang panahon, magtiwala tayo sa Panginoon, pagtatagumpayin niya tayo. Alamin natin ano yung kalooban niya para sa atin. Gawin natin yon at magtatagumpay tayo. The third kind of fear is self-consciousness. Una, self-doubt, self-pity, and self-consciousness. You are afraid of what other people might think of you. Ano kaya sasabihin nila? Ano kaya gagawin nila? Never let fear come and hinder us from using our talents for God. Huwag natin pabayaan na yung takot. Alam po ninyo, isa lang ang pagkatakot na itinuturo sa atin ng Diyos. Yung pagkatakot sa Kanya na siyang panimula ng karunungan, siyang panimula ng kaalaman. When we are afraid, we will give excuses instead of utilizing our talents. Sometimes excuses are not reasons. Kahit ano pa yung idahilan mo, hindi yung tama na dahilan para hindi gamitin ang ibinigay ng Panginoon. No? Samantalahin natin yung panahon. Hanggat tayo ay merong lakas, hanggat tayo ay merong kakayahan at merong kalayaan. Mga kapatid, ngayon ang panahon ng pagliligtas. Ngayon ang panahon ng paglilingkod. Habang meron tayong lakas, maglingkod tayo sa Panginoon. Maghanap tayo ng mga kaluluwa na kung saan kanino natin ibabahagi ang pag-ibig ng Diyos. No? At ipanalangin natin sila sa ating mga personal na
devotional time. Spend time in reading the Word of God, in devotion. No? Gamitin natin ang ating panahon at oras sa pagpapaunlad ng ating relasyon sa Panginoon at sa paggamit para magamit niya tayo. Ika-6 po, yung prinsipyo ng pag-a-apply. Kailangan po ay matuto tayo na matapos nating gamitin ang ating mga talento, ay gamitin natin ito ng tama at gamitin natin ito ng maayos. Matthew chapter 25 verse 28. Ang sabi ng Biblia, yung isang talento na ipinagkatiwala dun sa isang tamad na katiwala, kinuha pa sa kanya at ibinigay doon sa nakapagpalago ng 5 at naging 10. Okay. Sa pasimula po ay parang hindi naman yata patas ito, no? Iniisip natin. Bakit naman yung marami na ang binigyan pa para lalong sumagana at yung mga talento, yung isang talento na iisa na nga, kinuha pa. Okay, dun sa binigyan ng isa. Pero ang Diyos po ay nagpapahayag sa atin dito ng mahalagang katotohanan. Maaaring kunin niya ang isang bagay na hindi natin ininvest para sa Kanya. And the opposite is true, no? Whatever we would like to have more of from the Lord, then we have to start giving of what we have to Him. The more you use to God what He has given you, the more it will grow. The less you use it, the more you will use it. Mawawala po eh. Mawawala. Kaya, samantalahin na natin, gamitin na natin, i-apply na natin ngayon. No? Hindi, huwag na natin pagpabukas, huwag na natin ipagpaantala. Ngayon, ang sabi po ng banal na kasulatan, nang binigyan niya ng 5, at yung isa ay binigyan niya ng 2, ang sabi, immediately, ginamit nila yun. Hindi sila nagpatumpik-tumpik ng panahon, sila po ay gumawa. And, huli po ay yung rewards, the principle of rewards. Pagpapalain ng Diyos ang ating pong mga ginawa para sa Kanya, pag ating ginamit ng merong karunungan, ang ibinigay ng Panginoon, ang parable ng talents. Ano? Makikita po natin dito, yung 3 iba't ibang paraan na pinarangalan ng Diyos at kinilala yung mga naggumawa. Number 1, they were affirmed. At ang sabi ng Panginoon, well done, you good and faithful servant. Binati ng Panginoon. Alam niyo, pagdating sa langit, ang sabi ng maraming lingkod ng Diyos, wala na daw tayo na hihigit na nanasahin pang marinig sa Panginoon kung hindi yung marinig natin, no? Ikaw mabuti at tapat na lingkod. Napakasarap siguro pakinggan nun, no? They were affirmed of their faithfulness and their goodness, mabuti at tapat. Ikalawa po, they were promoted. Dahil naging tapat ka sa maliit, sabi ng Panginoon, ilalagay kita bilang tagapangasiwa sa maraming mga bagay. Because you have been faithful in little things, no? I am now entrusting you greater things. Alam po ninyo, nagsisimula naman talaga kung gaano yung katapatan natin sa paggawa ng maliit. Wala namang malaki agad ang umpisa. Sisimula sa maliit yan. Maging tapat. Pag tama ang puso, tama ang gagawin. At tama din ang magiging bunga. Ulitin ko, character is the basis of growth. The basis of entrusting is the ability, but the basis of growth is character. Okay? They were promoted. And number 3, they were celebrated. Ipinagdiwang sila. Come and share your master's happiness. Halika, makisama ka sa kasiyahan ng iyong Panginoon. Ano po ninyo, darating yung panahon, lahat ng ito, ang sabi ng Biblia, walang katumbas na gantimpala at kagalakan yung inilalaan ng Diyos para sa lahat sa atin. Mga kapatid, gumawa na tayo ngayon. Hanggat mayroong panahon, kahit panahon ng pandemya, gumawa na tayo ng mabuti, ng tama, maging kapaki-pakinabang ang ating mga buhay sa ating sinasabi, sa ating mga ginagawa, sa ating pakikitungo. Be a blessing. God will bless us. So we'll be a blessing to other people. Nais ko pong hamulin ng lahat.
talaga na natin sa Panginoon lahat. At ulitin ko, kailangan muna ariin natin. Magkaroon tayo ng personal na pagpapahalaga sa pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ikalawa, kailangan pahalagahan natin yung sukat na ibinigay ng Panginoon sa atin ng mga talento, relasyon, resources, opportunities. Ikatlo, tandaan po natin mayroong panahon ng paniningil. Ikaapat, kailangan nating gamitin ang ating pinagkatiwala. Stay motivated, number 5. At number 6, i-apply po natin, no? Na darating yung time, ang justice ng Panginoon mananaig pa rin palagi. And number 6 ay magkaroon tayo ng pagtingin doon sa darating na pagpapala ng Panginoon. God will reward us and God will bless our lives, our family, our future. Buhay, bahay, kabuhayan. Shall we all bow down our heads and let us pray? Ay po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo kasi kahit na panahon ng pandemic, nakatitiya kami na ang nasahin mo sa amin ay mabuhay ng matiwasay, mabuhay na maging mabunga, mabuhay ng mayroong pagiging kapaki-pakinabang. Nakikita mo po yung mga struggles namin. Wala kaming maitatago sa iyo. Alam mo, yung mga mali na kami nagawa, yung mga dahilan kung bakit kami nag-i-struggle. Pero ang lahat ng ito, Panginoon, sinusuko namin sa iyo. Ikaw na Panginoon lahat. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng tamang puso para lahat ng aming gagawin tama. At tulungan mo na habang narito kami sa pandemya, maging kapaki-pakinabang ang aming buhay sa aming sambahayan, sa ibang mga tao, at maging kapurihan ang aming buhay sa iyong pangalan. Pagpalain mo po ang mga kapatid namin na nakikinig ngayong araw na ito. Ano man ang kanilang pangangailangan, dinadalangin ko po sila, Panginoon. Abutin mo po ito. Matuklasan ng bawat isa na ikaw ay sapat, ikaw ay tapat, ikaw ay lapat sa lahat ng aming pangangailangan. Pagpalain mo po ang iglesyang ito at pagpalain mo po ang kanilang mga manggagawa, ang pastor, Panginoon, pagpalain mo po. I honor your name in the lives of your servants. Bless them. Bless their families. Bless their future. Maraming po salamat sa pagkakataon na ito na ang iyong mga salita ay aming maipahayag. Tulungan mo kami na mabuhay ng mabunga, mabuhay ng kapaki-pakinabang to outlive our existence for your good name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you.